Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang ika-23 taon sa Panginoon. Ang akin pong dalangin, kasi yung una ko pong pahayag ng salita ng Panginoon kina Pastor Ray, paano nagkakaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao. Paglipas po ng maraming taon, binigyan din sa akin Panginoon, kailangan lahat po ng mananampalataya mamuhay na merong kabanalan. Hebrew 12:14, without holiness, no one will see God. Kung sinasabi mo, tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, kailangan merong pruweba. Makita yung kabanalan. At kung walang kabanalan, walang pruweba na ikay naligtas, sapagkat ang bawat naligtas, merong nakikita sa Kanya. Yung pamumunga ng sagana, ito po yung inyong paksain. Sa Tabang po ay church po natin sa Tabang, magdadalawang taon na po, isa lang po yung aking naging topic in sermon, it's all about holiness. At alam po ba nyo, ang sarap pong maunawaan na tinawag tayo ng Panginoon para sa kabanalan, maranasan ang kabanalan, i-enjoy ang kabanalan. Tayo muna po ay manalangin. Muli po mahal Ama, maraming pong salamat muli sa umagang ito. Andalain ko po Panginoon ang iyong mensahe na ibibigay in just 1 hour. Ito, Panginoon, ay mag-create ng pagbabago sa puso at kaisipan at buhay ng iyong mga anak. Sapagkat ito ang iyong nais sa amin, kami maging katulad ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, pinaparangalan ka po namin at nais po namin maparalan ka sa magitan ng aming buhay na namumunga ng sagana sa bunga na ikaw ay napararangalan ng bawat isang iyong mga anak. Salamat ang pagtuturo at panguna ng iyong banal Espiritu Santo sumaamin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Bakit ang buong mundo po ngayon napakagulo? Ang diborsyo, ang paghihiwalay ng mga mag-asawa, ang mga kabataan po ngayon, alipin ng cellphone, alipin ng sex. May prophecy po in the last days, ang tao ay magiging pasama ng pasama ang mundo. Pero mayroong prophecy. Daniel chapter 12 verse 10. Lahat ng anak ng Diyos in the last days, and we are in the last days, mamumuhay sila ng refined, purified, spotless life. Yung mga tumanggap dito sa Panginoon, isa lang inaasahan ko after this message and many messages na ibibigay ng inyong pastor. Mamumuhay kayo na mayroong kabanalan. At ang wala sa Panginoon, mamumuhay sa kapangyarihan ng demonyo. Magiging magulo, wasak. Diyan, nakita na? Meron bang ano? Muli po, Daniel chapter 12 verse 10, in the last days, ang buhay po ng mga anak niya ay magkakaroon refined, purified, and spotless life. Hindi po kayo ang gagawa nito. This is the work of the Holy Spirit. Nang ibig po sabihin ng refined, purified, spotless life, ito po yung buhay na mabunga. Ang tanong, ano pang bunga yung binabanggit na masaganang bunga? Yung bunga ng Banal Espiritu Santo. Ang madalas po namin topic sa church, power of the Holy Spirit, holiness, the fruit of the Holy Spirit. Please memorize the 9 fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, patience, and self-control. Ang number 1 po sa fruit of the Holy Spirit is love. Isa-isahin ko muna po. Bakit ang tao na wala kay Jesus Christ ay kawawa ang buhay? At sino ang kalaban ng mga tao na sila ay naaalipin sa kasalanan? Number 1, the devil. Alam po ba niyo lahat ng tao sa buong mundo ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng demonyo? Wala pa rin. 1 John chapter 5, verse 19. First John chapter 5,
Walang mababasa doon. Ito pala. Ito po ay prophecy kay Daniel in the last days. Many shall purify themselves and make themselves white and refine. But the wicked in the last days, ang masama ay lalo pang magpapakasama. And none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Many shall purify. Alam po ba niyo, ang paglilinis ng Panginoon ay hindi bigla. Ito po ay dahan-dahang pagpapabanal, paglilinis. Naunawa ko po yung purified mineral water. Dadaan po yan sa isang lalagyan, yung tubig na dumadaon, sasalain. May matitira pang dumi. Dadaan pa uli sa isang lalagyan yan, sasalain pa hanggang dumaan sa iba't ibang paglilinis ng tubig hanggang ang i-deliver na tubig sa inyo ay purified, clean. Dumaan po yan sa iba't ibang proseso. Ganon din po, ang paglilinis po ng Panginoon sa atin ay hindi po bigla. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Okay, basahin ko na po. Ito po yung kinakanta nating 2 Corinthians 4, verse 16. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Yet inwardly we are being renewed day by day. Ang pagre-refine, ang paglilinis sa atin ng Panginoon ay day by day. As you read the Bible every day, as you pray every day, God, the Holy Spirit is moving. Nililinis niya tayo, nire-refine niya tayo, pinupurify niya tayo day by day. Hindi po ibig sabihin nakarinig kayo ng Word of God ngayon, bukas napakabait na niyo. No, it's a day by day process work of God. Kanyang ending po ng aking message, para po niyo maranasan yung power na ito, everyday kailangan nagbabasa ka ng Bible, everyday kailangan ikaw ay nananalangin. Sapagkat si Jesus na iyong minimit in prayer at ang word na iyong binabasa, ito po yung kapalaya sa inyo. Okay. Gusto lang bang ugitin, no? Ang word of God magpapalaya sa iyo. Saan po makita? Romans chapter 8, verse 32. And you will know the truth, and the truth shall set you free. At malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. John 17:17, the word of God is the truth. Kanya, sino daw magpapalaya sa atin? The word of God. Okay. John 8:32. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Isa pang magpapalaya na ginagamit na hindi po sila nakakahiwa-hiwalay. John 8:36. Ang sabi po sa John 36, if the Son of Man sets you free, if Jesus Christ sets you free, ye shall be free indeed. Kapag pinalaya kayo ng anak, at ang binabangit na anak is Jesus, kapag pinalaya kayo ni Jesus, ganap kayong magiging malaya. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Tagalog po. Bagamat yung atin daw po katawan lupa ay tumatanda, nasisira na, patanda ng patanda, kumukulubot na. But the inner self, yung ating espiritu, ay binabago araw-araw ng Panginoon. Kanya gusto pong baliin yung turo na pagpasensya mo ni lolo mo, yung tatay mo, siyempre habang tumatanda yan, nagiging mainitin ang ulo, di po ba, nagiging maselan, tamponero. To the Christian, no. Habang ang isang Christian ay patanda ng patanda, pabait ng pabait, pabanal ang kanyang buhay, sapagkat ang sabi po, yes, ang aking katawan lupa ay dahan-dahang nasisira, tumatanda. Pero my inner self,
my spirit within me. Ito'y nababago araw-araw. Kinakanta pa po ba dito? Binabago niya ako araw-araw. Sabi nung kanta lang yan. Yung mga nakakita kong pasaway, hanggang ngayon, pasaway din naman eh. Now, gusto kong banggitin, lahat po ng tumanggap kay Jesus Christ, may 3 kalaban. Tinalo natin ni Jesus Christ, kanya si Jesus ang magpapalaya sa atin sa 3 kalaban. At 3 kalaban po natin, the devil, the old self, o yung lumang pagkataong makasalanan, at ang pangatlo, ang power ng sanlibutang ito. Matindi po yan. Pag wala ka kay Jesus Christ, alipin ka ng demonyo, alipin ka ng makalamang katauhan mo, at ang tukso ng sanlibutan, ang yabang ng sanlibutang ito, alipin ka niyan. Pero pag-aralan po natin, pinalayan po tayo ng Panginoon, kanya si Jesus Christ. So if the Son, and that is Jesus, set you free, you will be free indeed. Pakiano sa Tagalog? Kapag kayo pinalayan na anak o ni Jesus, kayo nga'y 50% malaya. Ganap na malaya. 100% free. Kanya dito po yung alipin ng mainitin ng ulo, mapagtanim na sa manloob, chismosa, tamad, puro cellphone. Makakalaya kayo. Hindi na po natin sabihin, hindi ako makapabuhay, may kabanalan eh. Kasi yung demonyo, lakas ng demonyo, talo ko ng demonyo, nautakan na naman ako ng demonyo eh. Hindi talaga ako makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi tao lang eh. No one is perfect. Kanya yung kanyang kamalian at pagiging pasaway, nagpapatuloy na pasaway sapagkat sinasabi niya, malakas yung aking katawang makasalanan. Tao lang. Wala akong magagawa. No one is perfect. Sa ngayon, sa iyong maling pananampalataya, yun ang magaganap sa iyo. Pag ang pananampalataya mo, ang demonyo, alipin ka ng demonyo, alipin ka nga ng demonyo. Pag sinabi mong yung aking pagiging makasalanan ay mas makapangyarihan kaysa gusto kong gumawa ng kalooban ng Diyos, ganun ka nga. Mas makapangyarihan sa akin ng tukso ng mundong ito. Ganun ka nga. Pero pag sinabi mo, dahil tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, kapag si Jesus ang nagpalaya sa akin, ako'y ganap ngang malaya. Malaya sa power ng devil, malaya sa power ng makasanlibutang laman, malaya sa tukso ng mundong ito. Ganap tayong magiging malaya. Ako po kasi nagkaroon akong pananaw noon, pag tinanggap mo si Jesus Christ, meron kang buhay na walang hanggan. Pero yung buhay may kabanalan, pipilitin ko magpakabanal, pipilitin ko sundin ang kalooban ng Panginoon. Habang pinipilit ko, nakita ko, walang mangyari. Hindi ko magawang banalin ang aking sarili. Sapagkat hindi ko pala trabaho yon. Trabaho pala ni Jesus Christ, trabaho pala ng Holy Spirit. Huwag niyong piliting magpakabait, huwag niyong piliting magpakabanal. Hindi niyo kaya yan. Ang makagagawa lang yan, ang makapagpapalaya lang sa atin is only Jesus Christ. And His Word, John 8:32. Napakita niyo, John 8:32. Sino pa magpalaya? The Word of God. Paano malalaman ang tama at mali? Kung hindi mo alam ang Word of God na katotohanan. John 8:32. And you will know the truth. At malalaman yung katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay. Medyo hirap magsalin ng mabilis. Oo. John 8:32 na. And so you will know the truth. And the truth will set you free. Ang tinatawag na truth is the Word of God. John 17:17. Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. The truth. And you will know the truth. So ano yung truth? The Word of God. Kanya, kinakanta nyo dito, babad sa kanyang salita, babad sa presensya mo. Ang tanong, nagbababad ka ba talaga sa presensya ng Diyos? Nagbababad ka ba talaga sa Word of God? O nagbababad ka sa cellphone? Tapos magtataka ka, bakit kaya si Satanas ang lakas-lakas? Sabi ni Pastor, si Satanas talunan. Bakit kaya ang lakas-lakas ng makasalanan kong katawan? Sabi ni Pastor, ako'y nakalaya.
Pinalaya na tayo, pero umaatake yan. Ang pag-atake niyan, wala ng puwersa. Kung lagi kang nakababad sa Word of God na nagpapalaya, kung lagi kang nakababad kay Jesus Christ na nagpapalaya, ang cellphone, hindi ka palalayain ng cellphone, ibababad ka pa niyan sa maraming uri ng kasalanan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, isa-isahin po natin. Kapag kung meron po dito hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, kawawa ka. Bakit? Maraming gagawin sa iyo ang demonyo. Una, John 10:10. Juan Gis. At pumaparito lamang ang magnanakaw upang pumatay, magnakaw, magwasak. Pakialam sa Tagalog ito ha. Sino ba yung magnanakaw na ito na nanakawin ang love, yung joy, yung peace, your life, your ambition, your faith? The devil. John 10:10. Now, hindi lang po ako nagbabasa ng Bible. Minemorize ko na po yung mga talata na to. Lagi ko po yung bit-bit. John 10:10. Okay na. Dumarating ang magnanakaw, the devil. Ano gagawin? Para magnakaw, pumatay, at manira. Tingnan niyo ang gagawin sa ni Jesus. Sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa lang yung tupa, meaning believer of the Lord Jesus Christ, hindi ito sa lahat ng tao. Yung mga tupa lamang niya ay magkaroon ng buhay. Anong uri ng buhay? Isang buhay na masaganang buhay. Ano trabaho ng demonyo? Yung kasaganaan ng buhay na nakawin. Pananampalataya mo, papatayin. Yung pamilya, guguluhin. Narito siya para pumatay, magnakaw, magwasak. And the devil is so successful. Ang divorce po ay around the world. Winasak na po ng demonyo ang napakaraming tahanan. Nagdiborsyo, naghiwalay ang mga mag-asawa. Ano nangyari sa mga anak? Ganon din. Nag-asawa din, namana sa ama, nagdiborsyo. Wasak. Ang daming mga adik. Ngayon po, ang teenage pregnancy sa Pilipinas, 12 years old, 13 years old, nanganganak na po. Kanya ang populasyon ng Pilipinas ay napakalaki. Bakit? Sapagkat marami pong babae at lalaking alipin ng sexual na immoralidad. Sino gumagawa nito? The devil. Sino ang sakop ng devil? The whole world. 1 John 5:19. Pero sandali po, yung mga tupa nakahiwalay. Yung mga tupa iniwalay, yung mga tupa, hindi ka nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Nasa ilalim ka ng pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. Ano gagawin sa iyo ng Panginoon? Isang buhay na masagana. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng demonyo, pagpatay, pagwasak, pagnanakaw ang ibibigay. Yung kapayapaan at kagalakan sa family, ninanakaw po ito ng demonyo. Sa Pulilan po, kila Pastor Pen, yung school nila doon, nag-invite po ng speaker, sapagkat nababahala po sila. Ang dami pong estudyante doon, broken family at mga pasaway. Nung chinek po nila ang historya, bakit ang daming kabataang pasaway, magulo, nabubuntis? Chinek po nila ang history, puro galing sa broken family. Sino may gawan ito? The devil. Alam nating tayo'y sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Pero may nakahiwalay. Alam nating tayo'y sa Diyos. At ang sa Diyos, binanggit natin kanina, sabi ni Jesus, naparito ako upang ang aking mga tupa, lahat ng tumanggap dito kay Jesus Christ as Lord and Savior, kayo'y tupa ng Panginoon. At ang programa sa inyo ng Panginoon, isang buhay na masagana. Wala ka sa Panginoon, meron pa buwad dito, hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, bagong attend, may programa sa demonyo. Pagpatay, pagnakaw, pagwasak. Ito pa po, isang trabaho ng demonyo. 2 Corinthians 4:4. Ito pa po ang trabaho ng demonyo. 2 Corinthians
4:4. At ang buong mundo, yung mga hindi sumampalataya, ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi lang makita ang kaninglingan ng ating Panginoong Hesus. Binubulag, dinadaya po tayo. 2 Corinthians 4:4. Okay. Magbigay po ng example. Paano po bang nambubulag? Ayan. Hindi sila sumasampalataya. Sino binabanggit dito? Yung hindi pa sumasampalataya, yung hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yung Diyos po na yun, hindi po Diyos God the Father yun. That's the devil. Diyos ng kabanalan. Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi na makita ang liwanag ng magandang balita ng Bible tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, siyang larawan ng Diyos. Tinatakpan po yung mata, binubulag po ng demonyo upang yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung ningning, yung liwanag ng Bible ay hindi mo makita. Magbigay po tayo ng halimbawa. Nawa po yung mga bago dito, pakalaya. Isa pong pandaraya ng demonyo around the world. Bawal po lumayo ng Biyernes at 13. Di ba ba? Naku, Biyernes 13 ngayon. Malas. Sa mga wala karunungan sa Bible, may araw na malas, may araw na buenas. Pero sabi po ng Bible, awit 138, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Bawat araw, ang Diyos ang may gawa. Walang araw na malas, walang araw na buenas. Lahat ay araw na pagpapala ng Panginoon. Amen. Meron po bubo ditong, naku, Biyernes ngayon at 13 pa. Ito pa. Nawa po nakalaya na ron, meron pa po. Pagbagong taon, ano ginagawa? Bibili ng prutas na bilog. Para daw ikaw ay magkaroon ng mapagpalang buhay sa susunod na taon, kailangan meron kang 12 prutas na bilog. Turo po yan ng demonyo. Kanya po, ako po, pagka kami mag-asawa, nandun na po kami magbabagong taon sa palengke ng Malolos, ang dami pong mga bulag na nandoon. Ang prutas po, napakamahal. Pinyang ganyang kaliit na hindi mo makakain, 40. Milong hilaw na ganyan, 40. Tinatawaran, hindi po. Tapat na po yan. Sabi ko, napakamahal. Milong berde na hindi makakain, 40. Binibili naman po. Bakit? Alipin ang pagkabulag ng demonyo. Kanya sabi ko sa mga tinuturuan ko, yung prutas na bilog, 2 linggo lang, hindi mo kinain, hindi mo na-rep, bulok na. Kung matutulungan ng isang prutas, kanyang sarili, hindi niya kayang tulungan na makawala sa pagkabulok. Amen. Naku, bumili kayo. Huwag kayong kakain sa bagong taon ng manok. Kasi manok ay isang kahig, isang tuka. Maghihirap kayo. Ano kakain ng pagbagong taon? Sabi ng mga inchik. Lalo na sa kanilang tikoy. Magdidikit-dikit kayo. Para magmahalan, magdidikit. Punong-puno po ng pamahiin. Iya po'y turo ng demonyo. Meron pa po akong naturoon sa may Kanlalate. Yung harapan po ng bahay ay meron pong tanim na sampalok. Naku, sabi niya, Mari, malas yan, maasim. Aasim ang buhay niyo, pinaputol po. Makalipas po ang panahon, karaming Bible study. Sabi niya, Pastor, masama ba talagang merong tanim na sampalok? Matamis pa naman yung bunga. Ano, bakit? Pinaputol ko, sabi daw, malas. Sa Facebook, may nakalagay po, 10 prutas na malas kapag tinanim sa harapan ng bahay. Nagko-comment ako, ikaw ang malas kung hindi mo alam salita ng Panginoon. Nawang tanong, bakit po ganoon? Sabi po ng iba, meron namang nagpayong bulag sa mga bulag. Sundin niyo pamahiin. Wala namang mawawala kung sundin niyo. Ay, nako. Ang daming mawawala. Yung katotohanan, palayo ka ng palayo at ikay pababad ng pababad sa mas marami pang pamahiing galing sa mga inchik. Wala daw mamawala.
yung katotohanan ang nawawala sa iyo at lalo kang nababaon sa turo ng kamalian na bigay ng demonyo. Amen. Naku, yung mga kapatid ko noon, yung pagka magbabagong taon na, ang suot ng damit, oy, mag-alas 12 na. Yung damit, may bilog-bilog. Tapos may hawak na pera, alugan, talon. Sunura naman yan, matalo na ganyan. Pag may patay, ano pa pag may patay? Huwag kayong maglilibing ng Lunes. Bakit? May susunod na mamamatay. Yung palang Lunes ang nagdidikta kung sino mamamatay sa mundo, no? God ang nagsasabi ko, sino mananatiling buhay at sino mananatiling patay. Now, sino man pinagmumula ng pagpapala? Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng iyong pangangailangan ay idaragdag sa iyo. Sino pinagmumula ng pagpapala sa bawat taon? God. Uunahin mo lang siya. Ano turo ng pamahiin? Saan manggagaling pa? Bumili ka ng prutas na bilog. Kami naman po noon, 2 bilao. Yung kapatid ko nasa Manila, magpapadala ng pera. Puno-puno po namin 2 bilao. Mga bilog na prutas. Ngayon po, kami mga born again may prutas pa rin bilog. Kinakain po namin yun. Hindi po namin ginagamit na anting-anting. Bakit? Ang pinanggagalingan po ng pagpapala ay walang iba kundi ang Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Ngayon, saan nakalagay sa Bible? Naginapi na ng Panginoon ang power ng devil. Unahin muna po natin. 1 Juan 3:8. 1 Juan chapter 3 verse 8. Okay na. Ayun. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, Jesus Christ, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kanina binasa natin, kapag pinalaya ka ni Jesus, ganap kang magiging malaya. Bakit? Ang trabaho ni Jesus kay Satanas, wasakin ang gawa ni Satanas. Ang tanong, kailan at saan winasak ni Jesus Christ ang kapangyarihan ni Satanas, pumatay, magnakaw, magwasak? Tinalo na po siya sa Calvary, sa krus. Colossus chapter 2, verse 15. Colossus 2:15. Pasensya na sa nagmamonitor, Colossus 2:15. Ewan ko kung anong version to, Ayan. Ayun, ang ganda. Sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sino yung namatay sa krus para sa atin? Jesus. Sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Anong nangyari? Nilubig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla. Bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay, pinagtagumpayan, tinalo na po ni Jesus Christ sa krus. Ang power ng demonyo. Ulitin po natin. At sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Kanina binasa natin, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Lahat ng kapangyarihan ng dyablo dito sa mundo, ginapi na ng ating Panginoon Jesus. Sandali po. Lahat ng hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, karapatan pa rin po ng demonyo na ang buhay mo patayin, wasakin, nakawan. Pero ikaw na tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, kapag pinalaya ka ni Jesus, dahil tinanggap mo siya, pinalaya ka na. At yung power ng devil, laban sa iyo, ginapi, tinalo na po sa krus ng Kalbaryo. Pakano sa English. Ang ganda rin po salin sa English. Sa English po, ang word na ginamit ay, Jesus Christ, disarm. Disarm. Ano yung Tagalog ng disarm? Dinisarmahan. Kung ang demonyo po ay merong hawak na masinggan, si Jesus Christ ang parang pulis, dinisarmahan na po. Ayun. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. He disarmed the rulers and authorities. Yung namamahala ng mga demonyo sa mundong ito. Disarmed. Muli po, ano ang weapon ng devil?
To kill, steal, and destroy. Yun yung power niya. To deceive people. Ano ginawa ng Panginoon? Disarm. Ang anak po ng Diyos, hindi pwedeng madaya. Disarm. Hindi po pwedeng patayin, nakawan. Disarm. Sa Tagalog po ng Tinagalog, at sa kanyang pagkamatay sa krus, dito niya nilupig ang kapangyarihan ng kaaway. Alam po ba niyo, nung hindi pa po ito naunawaan, kanya po nagkaroon po kami, year 2022, masyado po akong dinilang God about holiness. Pinakita po sa akin ng Panginoon mula po sa church sa Tabang, at dito rin, alam po, nagkakaproblema mo hanggang sa Pulilan, hanggang iba mga churches. Sabi ko sa isang kapatiran dati na nasa Kalumpit, kamusta sa church niyo? Walang chismisan, walang awayan, walang division. Pastor, normal na yun. Normal na sa mga born again, chismisan, hindi nakakalaya. Awayan, tampuhan, tisuran. Nakikita ko rin sa church sa Tabang. Hanggang ako'y nagpe-prayer, sabi sa akin ng Panginoon, Ben, without holiness in your church, you won't be saved. Lord, tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, mayroon akong eternal life. Ang proof that you have eternal life, holiness, follows. Kung tunay na tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, may palatandaan. Kabanalan. John 15:8, yung topic po niyang pamumunga. Kailangan, kung tunay na tinanggap po ang Panginoon, may makitang bunga. Ano yung bunga na yun? Holiness. Anong bunga yun? The fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, goodness. The 9 fruit of the Holy Spirit. John 15:8. Kanya po nagsasabing, tinanggap ko na si Jesus Christ as Lord and Savior. Teka muna. Hindi ko makita yung eternal life sa buhay mo. Ang gusto ko makita ngayon, yung bunga ng eternal life na nasa iyo. Ano yung bunga ng eternal life? Fruit. Anong fruit yun? Holiness. John 15:8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Ano yung pruweba? Prove. Ano yung pruweba na ikaw ay disciple, believer, follower of God? The fruit. Gano'ng karami fruit? Much fruit. Hindi fruit lang. Mas pakitagalog po. Hello? John 15:8, Tagalog. Wala yung tao doon. John 15:8. Ayan. Ay, meron pala eh. Sorry. Napararangalan ang aking Ama kung kayo'y, masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Anong pruweba na alagad ka? Believer, follower of the Lord Jesus Christ? Umaten ako sa church, linggo-linggo, tumutugtog ako, nagpapakanta, humahayo. No, that's not. Hindi yun ang pruweba. If you bear much fruit. At ano exactly fruit na binabanggit sa Bible? And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, etc. Okay. So in short, ay napakahirap. Kung meron po dito, hindi pa tumatangkap kay Jesus Christ as Lord and Savior, isla sinasabi ko, kawawa ka. Walang magpapalaya sa iyo, kundi si Jesus. Kapag pinalaya ka ni Jesus, ganap kang malaya. Saan ka malaya? Sa power ng demonyo. Mula sa power ng demonyo, pumatay, magnakaw, magwasak, ililipat ka sa isang buhay na masagana. May kapayapaan, may kagalakan, may pagmamahalan, may kabutihan, holiness. Hindi mo kayang gawin sarili mo yan, but Jesus Christ, gagawin niya ito sa iyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Naku, ako po noon sabi ko, Panginoon, ngayon tinanggap na kita as Lord and Savior ng aking buhay. Pipilitin ko magpakabait. Pipilitin kong magkaroon magandang patotoo, huwag ka mapaya sa buhay ko. Pipilitin kong maging kalugod-lugod sa iyo. Pipilitin ko. Habang pinipilit ko, nakita ko, hindi ko kaya. Sabi ko, Panginoon, sorry uli Inaway ko na naman yung asawa ko. May inaway naman ako sa church. Lord, sorry, hindi ko na po ulitin. Pero paulit-ulit na nangyari. Hanggang sabi sa akin ng Panginoon,
Holiness is not your work. This is the work of the Holy Spirit. Nung naunawaan ko po yun, na yung kapangyarihan ng Satanas na gumagawa sa akin ng kasalanan, pinalaya na po ako, nakaranas ako ng pagkalaya. Isa pa po, saan po nakalagay na si Jesus Christ ang magpapalaya sa kabulagang espiritual? 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 14. Yung kabulagang espiritual, si Jesus Christ ang magpapalaya at ang kanyang salita. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Okay. Second Corinthians chapter 3, verse 14. Ayan. But their minds were hardened for this day when they read the Old Covenant, the Old Testament, that same veil, takip, remains unlifted because only through Christ it is taken away. Pakinat sa Tagalog. Yun daw may talubong pa sa mata. Pag binabasa yung Bible, even ang devil, pagbabasa mo ng Bible, kaya kang bulagin. Kaya kang bigyan ng wrong interpretation. Bakit? May talukbong ang mata. Yan ang trabaho ng devil. Ang mata mo, lalagyan ng talukbong para wag mong maunawaan ang salita ng Diyos. 3:14. Ayan. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Talukbong, takip sa mata. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakipagkaisa kay Kristo. Ang mata po pala natin, ang devil, nilagyan ng talukbong. Pag binabasa yung Bible, mali-mali ang interpretation. Magbigay po ako ng halimbawa. Alam po ba niyo yung mga Sabadista, hindi po sila kumakain ng mga isdang walang palikpik at kaliskis. Hindi kumakain ng dugo, hindi kumakain ng baboy. Ang daming bawal. Sa lumang tipan po iyon. Ang pananambahan nila Sabado, sa lumang tipan po iyon. Kanya sabi nila, bakit kayo kumakain ng baboy? Nakalagay sa Bible. Kanya sabi ko, nakalagay sa Bible, bawal ang baboy. Sa lumang tipan, kanya may bagong tipan. Bakit kayo nananambahan ng linggo? Nakalagay sa Bible. Sa lumang tipan po, ang pananambahan ni Sabado. Kung tawagin po yun ay Sabat. Kanya kung tawagin po sila ay Seventh-day Adventist. Bakit? Bakit ganon? Mali. May talukbong ang kalang mata. Ano binabasa nila? The Old Testament. Ano nangyari? Nilagyan ng talukbong. Kailan matatanggal yung talukbong? Kapag nakipagkaisa kay Kristo, sapagkat ang Diyos ang nagpapalaya sa atin maging sa kabulagang espiritual. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. 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 Pakituloy pa. Verse 14, 15, 16. 15, 16, 17. Hindi po ako sanay gumawa ng ano tinatawag, sinasaksak na lang na ganun. Hindi po ako marunong nun eh. Kanya, pa-isa-isa yung, kanya pasensya po, no? Kapag minamadali ko yung nagmamonitor. 15, 16. Tagalog na. Tagalog na. Nako, veil lies over their hearts. May talukbong daw, pati yung puso. May talukbong veil. Ang Tagalog po ng veil ay belo, talukbong. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip. Tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses, lumang tipan po yan. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Kailan natatanggal yung talukbong o kabulagang espiritual?
Sa magitan ni Jesus. Bakit sa magitan ni Jesus? Binasa natin kanina, John 8:36. Kapag pinalaya kayo ni Jesus, ganap kayong magiging malaya. Saan? Sa power ng devil. Bakit? Sapagkat si Satanas, tinalo na sa krus. Dinasarmahan na ng Panginoon. Kanya wag po niyo sasabihin na, nadali naman ako si Satanas. Kanya hindi ako makasunod ka sa Panginoon kasi si Satanas ay malakas. Paano magiging malakas si Satanas? Kung tinag mo si Jesus Christ as Lord and Savior, si Satanas po ay talunan na sa krus ng Kalbaryo. Amen. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Okay, next. Ito po matindi pa nating kalaban. Yung laman, makalaman, lumang pagkatao, yung pagiging makasalanan. Awit 51:5. Sa tiyan pa lamang ng ating ina, sa ating pagkapanganak, makasalanan ka na. Kanya dahil sa iyong pinaglilihi ka pa lang, makasalanan ka na. Nung pinanganak ka, 51:5. Pagkapanganak, makasalanan. Tingnan niyo, batang maliliit pa lang. Nag-aagawan na laruan niyo, nagkakamutan na ng mukha yan eh. At pag hindi mo na ibigay yung gusto niya, maliit pa lang makita mo na po yung ugali ng isang taong makasalanan. At habang lumalaki yan, yung tindi ng kasalanan, palaki rin ng palaki. Dumadating po ang time, nag-a-addict na yan. Nakipagrambulan na po yan. Nagmumura na po yan. Nandaraya na yan, nambababae na yan. Palaki ng palaki. Bakit ganon? Sapagkat isang kalaban po natin, may naman na po tayo kay Eva at kay Adan, yung likas ng pagiging makasalanan. Kanya yung likas ng pagiging makasalanan, sa tiyan pa lang ng ina, pagkapanganak mo, makasalanan ka na. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Pagkapanganak ng pagkapanganak sa iyo, yung espiritu ng pagiging makasalanan, ayan na sa katawan mo yan. Ngayon, ano ba yung kapangyarihan ng laman, makasalanang katawan? Galatia 5:19. Pag hindi po kayo nakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, ito ang aabutin nyo. Magdurusa kayo. Galatia 5:19. At ang gawa ng laman, pagsambat sa Diyos-Diyosan, pangangalo niya, pagkagalit, pagkapuot, pagtataniman ng sama ng loob, pagkakabahagi, kahalayan. Sino po dito ang mainitin ng ulo? Sino po dito pag nagalit, 2 araw na galit pa rin? Sino pong magalit dito? Sa nakagalit, 1 taon na kagalit pa rin. At tuwing maalala yung ginawa sa kanya, kumukulo yung kanyang dugo. Ang tanong, sino ang talo? Ikaw. Sino na-high blood? Ikaw. Sino nangingitim sa galit? Ikaw. Tingnan po niyo yung maiitim dyan. Nag-iitim. Biro lang po yun. Ayun ka, nangingitim na sa galit. Sabi niya ba, hindi ba nakakapula yung galit. Namumutla na sa galit. Alam po ba niyo, si Doc, sino po yung Doc na tumakbong Vice President? Nasa Facebook. Nung po siya po pala tumatakbo, na-stress siya. Ang daming buzzer. Magdoktor ka na lang, walang mangyari sa'yo. Lahat po ng paninira, mas ininda po pa niya. Alam po ba niyo, hindi lang po ang maling pagkain ang nakakamatay. Yung stress, yung galit, yung sama ng loob. Sabi po ng mga doktor, iyan ang mabilis makamatay. Yung lagi kang, pag nakita mo yung mukha ng biyanan mo, ng hipag mo, kumukulo yung dugo mo. Ang tanong, sino talo? Di ikaw. Bakit nga ba ganun? Madaling, sabi ng iba. Si tatay naman, nag-utos lang, nakabulyaw. Si nanay naman, nagsalita lang, nakaangal. Yung anak, utusan, galit. Puro na lang makalamang pamumuhay ang nandoon. Ang sabi po sa Bible, pinalaya ka na din dyan ng Panginoon. Nandiyan na po ba? Galatia 5:19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Makalaman, makasalanang pamumuhay. Ano yan? Pakikiapid, kahalayan at kalasuan. Pagsambat sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Naku, yung namumula mata.
Tsaka may hawak na karayom. Mangkukulam. Hindi po, biro lang po yun. Pangkukulam. Ito ang mabilis pumatay, pagkapuot, pagkaaway-away, pagseselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahagi, ang dami, pakituloy. Nako, alipin ka nito, kawawa ka kapatid. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang kinapos na po si Apostol Paul ang gagamitin mga salita eh. At iba pang katulad nito, marami pa. Muli ko kayo binabalaan, ang gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang gawa po na naman, pagkapuot, pagkagalit, yan po ang madalas sa loob ng tahanan. Biyanan, hipag, manugang, bilas, ano pa ba, balae, magkakaaway, pag nakikita, nag-iismiran, at ang pinakamasama sa loob ng church, nakikita, mayroong pagkabahabahagi, mayroong tisuran, may samaan ng loob, nagkagalit ng isang linggo, 2 buwan na, 1 taon na, magkagalit pa rin. Pag bago po tayo umuwi, magkamayan muna tayo, magkakamayan. Nakita tayo kagalit, iiwas na ganun. May iiwas. Ang tanong, kapag ikay alipin ng laman ng galit ng pagkapuot, nilulubugan ng araw ang iyong galit, sino ang talo? Sino na i-stroke? Sino kumukulo ang dugo? Sino nag-high blood? Ikaw. Pero mahal ka ng Panginoon. Pati po pala sa bagay nito, tayo ay pinalaya na. Alam po niyo akala ko parating, yes, tinangkap ko na si Jesus Christ, meron na akong buhay na walang hanggan. Pero yung galit at puot, normal yun nandito pa rin. Nung naunawaan ko pala, yung pagkapuot, tinalo na, pinawi na ng Panginoon, doon ako nakaranas ng pagkalaya. Roma 6:6. Ito po palang lumang pagkatao po natin, yung pagiging makasalanan po natin, hindi lang si Satanas ang tinalo sa krus, maging ang makalamang pamumuhay, ipinako na sa krus. Kanya alam po ba niyo sa krus, the benefits of the Calvary, yung mga biyayang nakuha po natin because of Jesus Christ's death on the Calvary, ang dami po pala. Tingnan po niyo. Alam natin ang ating dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama ni Jesus upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi na maalipin pa ng kasalanan, pero marami sa church, alipin pa rin ang galit, ng pagkapuot, ng pagkababahagi, ng tampuhan, ng tisuran. Bakit? Ako po naniniwala, pinipilit din na, Panginoon, ayoko nagagalit sa kapatiran, ayoko naiinis, ayoko nagtatanim ng sa kanila. Pero Lord, pipilitin ko. Ang pipilitin mo, hindi mo kaya yan. Ang kailangan mo lang, sampalatayaan, na yung power ng laman at power ng galit nakapako na sa krus. Ito po naging tanong, Pastor, bakit hindi ko po naranasan yung si Satanas ay talunan sa buhay ko? Alam po ba niyo gagawin lang niyo? Pray to God, Lord, nakikita ko si Satanas makapangyarihan sa buhay ko. Lord, I pray. Yung power ni Satan, maranasan ko, talo na sa buhay ko. We need prayer. Pastor, hindi ko naranasan yung kabanalan sa akin na naghari sa akin, yung galit, yung puot, yung makalaman. Isa lang gagawin po niyo, prayer. Lord, I pray, yung power ng laman, magkaroon ng pagkalaya dito. Ang trabaho lang natin is to live by faith. Galatia 2:10. Alam po ba yung trabaho po natin? Hindi para makipaglabanan kay Satanas. Hindi makipaglabanan sa laman. Hindi natin kaya yan. Ang trabaho lang na po natin, sumampalataya, na ito'y tinalo na ni Christ para sa atin. Sumampalataya na ang laman ay tinalo na ng Panginoon para sa atin. Sumampalataya na tayo binibigyan na ng isang bagong buhay na mayroong katagumpayan sa kasalanan. Ang trabaho lang natin is to live by faith. Galatia 2:10. Sorry, that's 2:20, I think. Galatia 2:20. Ayan. Galatia 2:20. Oh. Ayan.
Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon. Hoy, hindi na raw ikaw nabubuhay ngayon. Sino nabubuhay sa katawan mo? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa magitan ng pananampalataya. Ikinabubuhay ko sa magitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghahandog ng kanyang buhay, ng kanyang sarili para sa akin. Ang trabaho na lang po natin ngayon ay hindi labanan ng demonyo. Hindi labanan ng laman. Ang trabaho lang po natin, sumampalataya sa kapangyarihan, sumampalataya sa mga pangako ni Jesus na tayo'y pinalaya na. That's our duty, to have faith in the Son of God, na tayo, pag pinalaya ka ni Jesus, sampalatayaan mo, pag pinalaya ka ni Jesus, sampalatayaan mo, pinalaya ka ni Jesus, at ikaw ay ganap na malaya. Meron ka ng katagumpayan. Ngayon, pipilitin mo labanan yung laman, nako, ganito nangyari kay Apostle Paul. Roma chapter 8 verse 15. Sabi ni Apostle Paul, yung masamang ayaw kong gawin, yan ang nagagawa ko. Yung mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pag nilabanan mo kasalanan, kapatid, mapapahiya ka. Pero pag sumampalataya ka, Lord Jesus Christ, salamat. Yung power ng sin, nakapako na sa krus, yung kapangyarihan mo para mabuhay ako may kabanalan, yes, Lord, ito yung tinatanggap ko sa aking buhay. Pinilit ko po nung magpakabait, pinilit ko maging kalugod-lugod sa Panginoon. Habang pinipilit ko, nakita ko, hindi ko magawa. Sabi sa akin ng Panginoon, Ben, it's not your duty na talunin ang laman. Ang trabaho mo lang is to have faith na ikaw ay pinalaya. Trabaho mo lang is to have faith that when you pray for power, you will receive power from God. Roma 8:15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang iyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag. Sorry. Roma 7:15. Roma 7:15. Huwag po niyong pilitin magpakabait. Masisira po kayo, hindi niyo kaya ang laman. Ang trabaho lang natin is to have faith in the Lord Jesus Christ's power in our lives. Hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Gusto niya gumawa ng mabuti. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Kanya sabi na iba, mamahalin ko na asawa ko, naghiwalay mag-asawa. Mula ngayon, hindi ko na aawayin asawa ko, hindi ko na aawayin asawa ko, mamahalin ko na asawa ko. Nagsama uli. Naayos eh. Makalipas ang isang linggo, murahan na naman. Hiwalay na naman. Bakit nga ba ganun? Sabi ko, mamahalin ko na asawa ko, hindi ko na aawayin. Away na naman kami. Bakit? Makapangyarihan ng laban. Yung gusto mong gawing mabuti, pakituloy pa natin, no? Marami pa yan, 15, 16. Well, anyway, kakapusin na po ako ng oras. I just have 1 hour. Okay. Without the help of the Holy Spirit, without the help of God, without faith in the power of Jesus, gusto niyong gumawa ng mabuti, hindi magagawa. Yung ayaw niyong mali, yun ang inyong patuloy na magagawa. Why? Because of the power of sin. Now, sabi nga ay, I've been crucified with Christ. I've been crucified with Christ. I no longer live. But Christ lives in me. And the life that I live in this body, I live by faith. I live by faith in the Son of God. Ang trabaho lang po natin is to live by faith in Jesus' word, in Jesus' promises, na tayo ay pinalaya na. Amen. Alam po ba niyo, isang naging kalaban ko, lalo po yung mga kalalakihan. Kahit po kami pastor, may mga pastor, bumabagsak babae. Si Jimmy Swagat, bumagsak babae.
Ang dami pastor, nagtuturo ng Bible, bumagsak sa babae. Nagkakaroon din po ng mahalay na kaisipan ang aking utak. Nilalabanan ko, nahirapan ako. Nung naunawaan ko, yung kapangyarihan pala ng kahalayan, yung kapangyarihan pala ng laman, nakapako na sa krus, doon po ako by faith, naramdaman ko po, natanggal sa utak ko. Meron po dating isang kapatiran, ang pakiramdam niya, marami siyang sakit sa katawan. Taga-tikay po ito. Sabi sa akin, Pastor, tingin ko yung katawan ko maraming sakit eh. Dami ko naramdaman kung ano-ano. Nagpatingin po siya sa doktor. Chinek po mula ulo hanggang paa. Lahat ng pag-check up. Alam mo, sabi sa kanya ng doktor, Boy, malusog ka, wala kang sakit kahit ano. Nung sinabi ng doktor na siya walang sakit kahit ano, boom! Yung utak pala kanya kumokontrol. Sabi ng utak niya, may maramdaman ka, may sakit ka, masakit ka. Ang utak ang lakas ng kontrol. Masakit ang paa mo, masakit ang tuhod mo, masakit ang kasukasuan mo, masakit ang bituka mo. Ang dami niyang naramdaman, sabi ng utak. Pero sabi ng doktor, wala po kayong sakit. Nung nadinig niya walang sakit, ang faith niya sa sinabi ng doktor, walang sakit. Alam po ba niyo, nasa utak niya may sakit siya? Boom! Sabi niya, alam mo, Pastor, pagkasabi ng doktor sa akin, wala akong sakit, malusog ako. Natanggal, wala akong naramdaman kahit ano. Naniwala siya sa word ng doktor. Nilalabanan ko noon yung kalasuan sa utak. Nahihirapan ako. Pero nung nabasa ko sa Bible, yung kalasuan, yung kahalayan, yung gawa ng laman, nakapako na sa krus. Hindi na ako pinag-aharian. Basta naramdaman ko lang at naranasan ko, yung utak ko luminis. Set free by God. Kanya ito po yung tinuturo ko. Iba, sa church po kasi, kabataang lalaki, alam po ba niyo kung ano tumira sa kanya sa sexual na immoral? Cellphone. Sabi niya, Pastor, meron sa cellphone, nadali ko ng kahalayan, naalipin ako nito. Tinuro sa kanya, kailangan mo lang ang panampalatayaan na si Jesus pinalaya ka. And every day you pray, Lord, I want to experience your power, your deliverance, your holiness. Tapos makalipas ang ilang linggo na prayer, sabi niya, Pastor, nakakaranas na ako ng pagkalaya. At kapag namumuhay na po kayo ng may kabanalan, wala pong makapagmamayabang. Oh, ikaw hindi ka namumuhay kabanalan, ako nabubuhay kabanalan. Pag namumuhay ka ng kabanalan ngayon na naunawaan mo, hindi ito galing sa iyo, kundi ito lahat galing sa Panginoon. With humility, hindi ka magkakaroon ng pagyayabang kung namumuhay ka na ng kabanalan sapagkat naunawaan mo. Hindi mo pinalaya ang iyong sarili sa power ni Satan at ng laman. Naunawaan mo, pinalaya ka ni Jesus Christ. Paano ka makapagmamayabang? Yung paglaya mo hindi buhat sa iyo. At ang pagmamayabang mo lang, ang buti ng ating Panginoon. Alipin ako sa kasalanan, alipin ako ni Satanas. Salamat sa Panginoon. Pinalaya ako ni Jesus. At naunawaan ko, John 8:36, kapag pinalaya ka ni Jesus, ganap ka magiging malaya. Sinampalatayaan ko yon at naranasan ko, totoo, nakalaya ako sa power ng kasalanan at sa power ni Satanas. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Lahat po nang tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, na chismosa pa hanggang ngayon, isa lang pong gagawin niyo, Lord, palayaan po ako sa gawa ng makalamang pamumuhay. Sa makasalanan ng pamumuhay. Palayain po niyo ang pagiging chismosa ko. At gawin po niyo, Panginoon, na aking dila, alipin na ang ikinikwento ay walang iba, kundi ang kabaitan at pagliligtas ng Panginoon. At ang sabi po sa Matthew 7:7, kung ano ang hilingi mo, ang kumakatok, pagbubuksan, ang naghahanap makakasumpong, ang humihingi, bibigyan. Dahil hinihingi mo ang kabanalan, ibibigay sa iyo ang kabanalan. Amen. Pangatlong kalaban po nating matindi, 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. Pag-ibig sa sanlibutan. Marami pong tao, naku, yan po ang tukso. Pagka gusto pera, may magandang bahay, may kotse, maganda ang trabaho, maganda yung damit, maraming pera. Pagdating sa reunion, sa eskwelahan, isa sa pinakamayabang. Pagdating sa
Karanasan po yung pagka-reunion po ng magkakamag-anak. Kung sino po maraming pera, yun ang sikat. Wala kang pera, wala kang magandang trabaho, doon ka sa sulok. Ayaw po ng tao na nasa sulok. Gusto na doon sa kayabangan na dating, uy, ganda ng trabaho, malaki ng sweldo mo. Bidang-bida ka, ang kotse, ganda-ganda. Tukso ng yabang ng sanlibutan. Unawa na yun, basahin na po natin. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Pakituloy. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Verse 16. Okay. Habang nagtatagal po ang muni-muni. Namnamin po natin yung mga verses na ito. Ayan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sa iba pong salin, at ang pagmamayabang. Yung iba po gusto talagang nagmamayabang. May magandang kotse, magandang trabaho, magandang bahay, maganda yung damit, makapal yung bulsa, maraming pera, sikat. Pero sabi po sa Bible, huwag ang bagay ng sanlibutan ang inyong pakanasain. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, sa pera, sa kayamanan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. The love of money is the root of all evil. Dahil ang gusto mo sa sanlibutan ito ay pera, 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 pera. Sabi ng Bible, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kahit ano gagawin para magkapera. Marami po akong alam. Christian daw. Ba't hindi na po kayo dumadalo? Naku, marami akong negosasyon eh. Pati yung araw ng linggo na para sa Diyos, kinakain nila, kinukuha nila. Bakit? May dagdag na pera. Meron pa pong kasama po namin dati sa church sa Malolos, hindi po magkasundo yung mag-asawa, mga anak versus yung tatay. May malaki pong negosyo. Sabi po ng tatay sa pamilya, uwi ako ng maaga, kakain tayo sa labas. 10:00 na. Yung pong ama na nangakong uwi ng maaga at kakain sa labas, hanggang nagsakitan ng tiyan, wala pong amang dumarating. At pag-uwi po, ang sabi, kasi sa opisina may dumating na tao eh. May business. May bagong transaksyon. Malaki yung transaksyon. Kanya sabi nung anak, tatay, kami naman hindi naman kami puro pera eh. Sabi naman nung ina, mas mahal mo pa yung pera kaysa sa amin. Nakausap po yung tatay. Nagagalit tatay. Bakit? Kanino ba yung kikitain ng opisina? Hindi pa sila rin makikinabang nito. Nasa tatay po, pera, pera, pera. Hindi niya alam, nasisira na ang kanyang pamilya dahil pera, 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 pera. Ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Mas mahal pa ang pera kaysa asawa, kaysa anak. Kanya, anak, asawa, lalabas tayo. May dumating ng transaksyon sa pera, mas mahalaga ang pera. Araw ng linggo may panambahan, may transaksyon sa pera, iniwan ang gawain sa Panginoon, nagpunta doon sa pera. Kung kilala po niya si Pastor Albert, yun po ay natandaan ko po. Nag-business po yan, at kasabi niya sa mga nagbi-business din, huwag niyo akong pupuntahan ng linggo. Hindi ko kayo i-entertainin sapagkat kayo nasa church. Isang araw po, meron pong dumating. Araw ng linggo, nagpunta sa kanila. Transaction, business, pera. Sabi po niya, hindi tayo pwedeng mag-usap. Oras ito ng pagsamba. Kung gusto mo, sumama ka muna sa amin sa church. Sumama po sa church yung
At pagtapos po ng panambahan, tsaka sila nag-usap sa transaction. Mas mahalaga po ang Diyos kaysa pera. Alam po ba niyo kung bakit? Kapag inuna mo ang Diyos, may susunod na pera. Pero pag inuna mo ang pera, walang Diyos na susunod sa iyo. Wala pong pangako sa Bible na kapag inuna mo ang pera, ang kabanalan ay susunod. Sa Bible may pangako, kapag inuna mo ang Diyos, may susunod na pagpapala. Saan yun makita? Matthew 6:33. Unahin muna niyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran. At lahat ng ito, pera, pagkain, edukasyon, lahat ng ito ay ibibigay ko, idadagdag ko sa iyo. Minsan, kapatid, pwedeng makalimutan yung prayer about money. Pero inuna mo ang Diyos. Nakalimutan mo ipanalangin yung pera. Pero kailangan pong ipanalangin yung pera. Pero kung makalimutan mo dahil inuna mo ang Diyos, may pangako ang Panginoon. Dahil inuna mo ako, lahat ng pangailangan mo, idaragdag ko sa iyo. Mateo 6:33. Ngayon, saan po nakalagay sa Bible na ang pag-ibig sa salapi sa ating puso, inalis na rin ng Panginoon? Galatia 6:14. Galatia 6:14. Galatia 6:14. Siguraduhin ko lang po. Tama. Galatia 6:14. Ayan. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pagitan nito ng kanyang krus, sa pagitan nito ng kanyang krus o kamatayan sa krus, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Dahil sa krus ng Panginoong Hesus, ang sabi ni Paul sa ating mananampalataya, tayo ay patay na sa mundo at ang mundo patay na sa atin. Meaning, tutuksuhin ka ng mundo, ang mundo nga, ang ganda ng mundo, patay na sa iyo. Ala na itong kapangyarihan. At ang gandang nasa iyo lamang na nakita ay ang ganda ni Jesus. Song of Songs, chapter 5, verse 10. Ito po yung inaawit. He is the lily of the valley. Kinakanta mo ba yan? He is the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Songs of Songs, awit ng mga awit, chapter 5, verse 10. Magbanggit ka raw. He is the fairest of 10,000. Jesus Christ is more beautiful than 10,000 beautiful things in this world. Parang binabanggit. Magbanggit ka ng 10,000 magaganda sa mundong ito. Tanungin mo, kung merong mas gaganda pa, mas iinam pa kay Jesus. Kanya sabi po sa Bible, Jesus, He is the fairest of 10,000. My beloved is radiant and ruddy, distinguished among 10,000. Sa Tagalog, distinguished, kakaiba, among the 10,000. Kaya po pag sinabing, sa mundong ito, ang daming magagandang nakakatukso. Pakakanasain mo yan. Yan ang gugustuhin mo. Mga tukso, magagandang chicks, magagandang mga damit, lahat magaganda. Pero sila sabihin mo, yes, kung yan magaganda, na nagbibigay ng tukso, yung ganda niya ng mundong yan, patay na sa akin at ako'y patay na sa kanila. At kung meron akong alam na pinakamaganda sa mundong ito, that is my Lord Jesus Christ. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Kinakanta ba rito yun? Hindi na rin kinakanta ron eh. Pero maganda pong kanta yun. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Yung kanta po rin, diyan kinuha. 10,000 magaganda ang makita po sa mundong ito. Walang pinakamaganda, kundi ang Panginoong Jesus. Kanya nawa po dito, araw ng linggo,
Mari, huwag ka mo nang sumamba ngayon. Punta tayo ng Batangas, libre. May paban si Mayor. May pakain pa. Pag uwi natin, may pasobre pa. Tigpa 500. O, saan ka pupunta? O, sige, Mari, kailan yun? Anong oras? Bilis. Saan yun? Kailan yun? Anong oras? Kapatid, anumang alok, lalo na kung araw na linggo, uy, magmamall tayo. Si ano pala, birthday. Maglilibre doon tayo nakakain sa mall. Huwag ka naman dumalo ngayon. Yes, maganda yung mall na yun. Tsaka may bagong Sanggipsul, nakainan ako. Tapos pupunta pa sa Eat All You Can, nakakatukso. Ang tukso ng sanlibutan ito, patay na sa bawat manampalataya. Amen. At walang ibang buhay at pinakamaganda sa iyo, kundi ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kanya gusto pong manggitin sa biyaya po ng Panginoon. Ako po ay nasa 44 years na dumadalo sa church. Ni minsan, wala pa po akong absent kahit isa. Sa 44 na taon na ako po ay sumasamba, nagsimula po sa Atlag Malolos, napunta po na May Kaingin, tapos nagkaroon ko sa Kalumpit. Hindi pa po ako nagkakaroon ng absent kahit isa. Sapagkat nung unang attend ko po sa church sa May Atlag, pagpasok po doon, naramdaman ko agad yung the presence of God. Sabi ko, Lord, mula ngayon, lahat ng linggo ko sa iyo, wala akong kukunin kahit isa, lahat ng linggo ko sa iyo. Dumadating po sa opisina, pagdating po ng Abril, may libreng outing ang opisina. 4 na taon sunod-sunod, hindi po ako sumasama sa outing na libre ng opisina. One day, pinatawag ako ng presidente ng company. Oh, sabi niya, Mr. Alaba, pamisan-misan mag-absent ka sa religion niyo. Boss, tapat niyo na Sabado. Sasama ko. Pero yung linggo, kay Lord yun. Hindi na po ako kinausap ng aking boss patungkol doon. Sapagkat ang linggo ko po, ang linggo ay hindi sa iyo. 6 na araw yun, magsipag ka, Lunes hanggang Sabado, magsipag ka. Ang linggo hindi ito. Pastor, sayang libreng pa-outing, tapos pupunta kami doon sa magagandang lugar. Libre pa pagkain. Galing sa company yung gastos. Walang pinakamaganda kung araw ng linggo, kundi ang church, sapagkat nandoon ng Panginoon at ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Ay, how about yung late? Alam po ba niyo yung aking late sa 44 years? Hindi pa po lumalagpas sa 5 yung aking late. Bakit? Kailangan 30 minutes before the time, kami po ay umaalis na. Kung merong traffic, merong aberya, pwede pa po kaming humabol. Na-late lang po ako, tanda ko po noon. May shooting po sa may Santor, sa may patubig doon. May nakaharang na kahoy. Nako, kapos na yung oras, kung babalik kami, iikot uli. Sabi ko to sa tanod, pwede ba padaanan yung pastor ako, malilate ako, meron kami panlaban. Hindi po pwede, may shooting po dito. Sabi ko, ala pa naman nagsushooting, pakipadaan. Hindi po pwede. Pwede makausap yung barangay captain nyo. Hindi po pwede. Hindi talaga pwede. Hindi raw, umuwi na ako. Alis na kami. Madali po akong kausap. Ayaw ninyo. Ayaw daw. Ayaw nyo talaga. Ayaw. Di alis na. Nahuli po ako doon. Tanda ko, isa akong nahuli po doon. Kanya sabi ko, bagay pala, mas mahaba pang oras. Okay, cut na po natin. Ang tunay pong anak ng Diyos, pinalaya na ni Jesus. Amen. Ito po kalaban ng mga lalaki at mga babae. Cellphone. At ang cellphone po, ako mismo nakita ko, ang daming malalaswa na nandito. Sabi po sa TV, before you click, think before you click. Naku, sa cellphone ko po, hindi ka na magtithink. Kusang lumilitaw. Hindi ko pinipindot, kusang lumilitaw. Mga nakahubad na babae at lalaki. Naku, sabi sa misis ko, sweetheart, tingnan mo, paano ito tatanggalin? Pindot dito, pindot doon. Ayaw matanggal. Yung anak namin, dali, tanggalin. Baka ma-save. At meron pumindot ng aking account. Naku, yung ni pastor, mga nakahubad ang nakalagay doon. Sabi ko, dali anak, pindutin mo, tanggalin mo. Kusang lumilitaw. Yung iba naman po, mahusay magpipindot kung saan hanapin yung kalaswaan. At isa nga pong kapatiran sa tabang, lumapit sa akin at humingi ng prayer.
Sabi ko, huwag kang mag-struggle. Hindi mo kaya yan. Only Jesus will set you free from the power of sin. Okay, ngayon, malaya na. Amen. Ano kasunod na mangyari kapag ikay nakalaya na sa tatlong ito? Tandaan nyo, ang nagpalaya po hindi ikaw. Ang pumatag ng iyong daan, tatlong bundok. Bundok ng hadlang gawa ni Satanas ng laman ng sanlibutan. Ang pumatag po nito is the power of the Holy Spirit. Zechariah 4:6. Zechariah 4:6. Yung kanta, not by might, alam pa ba yun? Nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Pag tayo pinaglalakad, gusto natin sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka makakasunod. Bakit? May bundok gawa ng demonyo, may bundok gawa ng laman, may bundok gawa ng tukso ng sanlibutan ito. Paano kung makakalakad at makakasunod sa Panginoon? By the power of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Zechariah 4:6. Sinabi sa akin ng anghel, ang ipinasabi ni Yahweh, na para kay Zerubbabel, pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamtan sa magitan lakas ng hukbo o ng sariling kapangyarihan, kundi sa magitan lamang ng aking espiritu. Pakituloy. Huwag niyong piliting managumpay sa magitan ng laman. Verse 7. Kundi sa magitan lamang ng aking Holy Spirit. Pakituloy pa po. Tapos, yung bundok, kasunod po niyan, yung bundok, papatagin po ng Panginoon yan. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makita niyong maalis. Muli mong itatayo ang templo. Ito, iba pa salin. Maging ang pinakamalaking hadlang sa iba po, maging ang mga bundok na makita nyo ay maalis. Sa iba pong salin, mapapatag. Sandali po pala. Ang mga Bible po may tinatawag na iba't ibang version, pero hindi po nawawala yung pinakadiwa. Pare-pareho po. Yung pagkakatagalog at pagkakasalin po. Dito po, malaking hadlang. Sa iba po nakalagay dun, bundok. May hadlang ng mga bundok. Pero sabi po, sa magitan lamang na kanyang espiritu, ito po ay mawawala, ito ay mapapatag. Okay, sa maiksi pong salita, mga Christian, lalo na po yung mga manampalataya na dito, magsisimula na po kayong lumakad ng patag. Hindi na po niyo sabihin, hindi ako makalakad na may pagsunod sa Panginoon kasi yung si Satanas, yung makalamang pamumuhay ko at yung tukso ng sanlibutan nakahadlang, patag na. May susunod pong mangyari. Ang anak po ng Panginoon, aakayin na, pangungunahan na ng Holy Spirit. Roma 8:14. Kanya sa church po, nung nakaraang taon, ang aming pong topic ay Spirit-led life, Spirit-led church. Sa Tagalog po, isang church na pinangungunahan, ginagabayan ng Holy Spirit, isang buhay na ginagabayan, pinangungunahan ng Banal Espiritu Santo. At pag ikaw po'y pinangungunahan ng Holy Spirit, ikaw po'y makakalakad na ng patag. Gagabayan ka, pangunahan ka. Pero sandali po, hindi po lahat ay pangunahan. Only the children of God. Yun lamang tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, ang pangunahan ng Holy Spirit. At lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Lahat ng pinapatnubayan, magsisimula na pong ang patnubay, ang pangunguna, ay gagawin ng Holy Spirit, hindi sa lahat ng tao, doon lamang sa mga anak ng Diyos. Ngayon, ano-anong pangunguna at paggabay, tulong ang gagawin ng Holy Spirit? Nakikinig pa po ba? May isang oras na. Konting extension lang. Ang unang gabay, tulong, panguna, gagawin sa atin ng Holy Spirit, the Holy Spirit will teach us how to pray correctly. Roma 8:26. Alam po ba niyo kung bakit maging ang mga Christian hindi nakakapumuhay na may kabanalan? Wrong prayer. Ang prayer po ng mga Christian, Lord, pagpalain mo aking pag-aaral, yung mga nanay. Lord, pagpalain mo aming panlapi. Lord, mapromote ako. Lord, magkatrabaho yung anak ko. Lord, huwag mong pababayaan yung aming kalusugan. Ang daming prayer. Pero yung prayer about holiness, power of God, hindi hinihingi. Katunayan, isa rin po ako sa nagkakaroon ng ganong problema. Nung naunawaan ko po, tamang prayer ay napakahalaga sapagkat kapag mali ang hiningi mo, mali ang darating sa iyo. Pag tama ang hilingi mo, tama ang darating sa iyo. Gayun din naman,
Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Ang Espiritu, mahina tayo. Bakit mahina? Kasi kung ano pinaghihingi natin, pera, kayamanan, edukasyon, okay naman yung mga puro pag makagraduate yung anak, maging matalino yung anak, ingatan yung anak, magkaroon ng bahay at lupa, okay naman eh. Pero yung pangunahing dapat ipanalangin, which is kabanalan, ito po yung hindi nahihingi. Yung maganap ang kalooban ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Kanya ang Panginoon turo tamang panalangin. Sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to pray. Lord, turuan mo kaming manalangin. Paano ba ang tamang panalangin? Binigay ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 9. Kahit wala po, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin, dumating ang kaharian mo. Nakikinig pa po ba? Eto kasunod. Gawin ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa sa aking buhay. Kasunod pa lang po yung ibigay mo po sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Ang nauna pong panalangin, ibigay mo po yung aming pangailangan sa araw-araw. Matthew, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Lord, sa langit ay kabanalan, pag-ibig, kapayapaan. Maganap yan, Lord, dito sa lupa, sa aking buhay, your will be done, O Lord. Karamihan pong panalangin, pagpalain po yung pag-aaral ko, huwag po kaming kapusin ng pera. Pagpalain po yung kalusugan po namin. Yung pambayad po sa kuryente. Yung pambayad sa tubig. Yung pambili ng bahay at lupa. Ang daming panalangin. Wrong prayer. Kanya sabi po sa Bible, hindi kayo marunong manalangin. Pinapatubayan kayo ng Holy Spirit. Saan? Sa tamang panalangin. Nauna-unong hilingin, Lord, ang kaharian mo ay dumating. Ibig sabihin, Lord, maghari ka sa aking buhay. Ang kalooban mo sa langit, maganap dito sa lupa sa aking buhay. Lagi po, panalangin madidinig. Anong ba prayer request mo sa Panginoon? Makatapos po sa pag-aaral yung anak ko. Anong request mo sa Panginoon? Magkaroon na po trabaho yung anak ko. Anong request mo sa Panginoon? Yung pambayad po ng kuryente ng tubig. Anong request mo sa Panginoon? Puro pera! Tapos magtataka, ba't kaya 10 taon ako sa Panginoon, hindi ako lumalago espiritual? Magtaka ka pa. Hiniling mo ba yung kabanalan? Hindi mo hiniling kabanalan, hiniling mo, puro pera, puro pera, puro pera. Ang Holy Spirit, hindi ka marunong manalangin. Tinutulungan ka ng Holy Spirit sa tamang panalangin. Kanya po isang Christian ngayon, hindi ka na inaakay ni Satanas, hindi ka na inaakay ng laman, hindi ka na inaakay ng salimutan. Inaakay ka na, ginagabayan ka na, pinapatubayan ka na ng Holy Spirit sa tamang panalangin, and this is number 1. Kanya alam po ba nyo, lagi kong tinatanong, pagka, minsan po sa Pulilan, nagkaroon din po ng problemahan po doon. Ang naging tanong ko lang ay, dito din po, nagkakaroon ng problemahan. Sa Tabang, nagkakaroon ng problemahan. Ang lagi ko lang po tinatanong sa nagkakaroon ng problemahan, how's your prayer life? How's your prayer life? Kamusta ang panalangin? Sapagkat sa panalangin, diyan po nagkakatalo kung magtatagumpay ka o babagsak ka. Tamang panalangin, gabay ng Holy Spirit, tuturuan ka ng Holy Spirit sa tamang panalangin. Ano tamang panalangin? Maghari ka, Panginoon, gawin ang iyong kalooban. Ito pa po, isang panalangin. Awit 51 verse 10. Awit 51 verse 10, unahan ko na po. Kinakanta po yun. A pure heart, that's what I long for. Ano kasunod doon? A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. Awit 51 verse 10. Aakayin po kayo ng Holy Spirit sa isang panalangin na hindi puro pera, kundi ang panalangin, Lord, create in me a new heart.
Lord, ilalangin mo ang isang bagong puso sa akin. Yung pusong nagtatapat sa iyo. Amen. Nakikinig pa po ba? Yung po mga nagpipreach dito, ito po mga panalangin nyo. Yung iba po ganito, sa kalang preaching, sana ma-bless yung mga makikinig. Ako po, hindi ganun ang prayer ko. Marami na be-bless pag uwi, walang nababago. Ang preaching ay binibigay to create transformation o pagbabago. Kanya ko yung preaching ko po na ito, na galing sa Word of God, walang nagawang pagbabago sa inyo, I'm very sorry. Sapagkat ang Word of God ay hindi binibigay para, nakaka-bless ang sermon niya, nakakatawa. Nakaka-bless ang sermon niya. Ano kung naka-bless? Pag uwi mo ba na bahay, nabago buhay mo? Nabago ba relasyon mo sa asawa mo, sa biyanan mo, sa hipag mo? Walang pagbabago. It's nothing. Kailangan po ang Word of God nagkikreate ng pagbabago. Sapagkat ang sabi sa Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Bago. Kailangan nagkakaroon ng pagbabago. Every day na tayo nagbabasa ng Bible, every day nakikinig po tayo ng sermon, every Sunday. It must create transformation. Kailangan gumawa po ito ng pagbabago. Kung nandito ka, chismosa ka, paglipas po ng pagkadinig mo, pag-uwi ng bahay, paglipas ng panahon, chismosa ka pa rin. Tapos na-bless ka. So what kung na-bless ka? Chismosa ka nung na-bless ka, umuwi ka, chismosa ka pa rin. Anong pangyayari doon? Kanya lagi pong prayer, pag kayo nag-preach, magkaroon po ng pagbabago sa buhay ng nakapakinig. Sapagkat napakahalaga po ang Word of God. Nagpapalaya, John 8:32, kapag nalaman nyo ang katotohanan, and that's the Word of God, kayo'y makakalayang lubusan. Nandito na po. Okay, pero yung isang verse, ano yung verse na inaw kanina? Awit 51, verse 10. Nailagay na ba kanina? Baka hindi ko napansin. Okay. Sorry po. Awit 51, verse 10. Ito, alam mo ba nyo, every day, ang prayer ko po, sabi ko, Panginoon, palakasin mo, palusugin mo ang katawan lupa. Gamitin mo ito para sa iyong kaluwalhatian. Lagi mo po akong pakakabanalin. That's my everyday prayer. Pakakabanil mo, Panginoon, upang ang katawan lupang ito magamit para sa iyong kaluwalhatian. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa English, ang ganda rin sa English. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sa iba pong salin, create in me a pure heart. Tama din naman po, a clean heart. Lalo na po yung pusong lagi may galit, may sama ng loob, may tampo, may tisod. Kailangan makalaya ka. Anong gagawin mo? Pinalaya ka na, nakapako na sa krus yung kasalanan yan. Bakit parang naranasan ko pa rin? Start to pray. Lord, give me deliverance. Bigyan mo ko ng pagkalaya sa power ng sin na nagahari sa akin. At tapat ang Panginoon. Matthew 7:7, ang kumakatok pagbubuksan, ang naghahanap makaso mo, ang humihingi ay bibigyan. Ano hihingi mo? Lord, makalaya ako sa kapangyarihan ni Satanas, makalaya ako sa kapangyarihan ng makalabang pamumuhay. Sabi ng Panginoon, hiningi mo yan, I'll give it to you. Ang God, kapag nangako, wala pong nakakabit na baka. Hindi po nangako ang Panginoon, kapag ikay nanalangin, tingnan ko, baka pakinggan kita. Kapag ang tao ay humingi, baka pagbigyan ng Panginoon. No. Ang sabi po ang naghahanap, makakasumpong, hindi baka makasumpong. Ang kumakatok, pagbubuksan, hindi baka pagbuksan. Ang humihingi, bibigyan, hindi baka bibigyan. Pag hiningi mo ang kabanalan, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang kabanalan. Ang bawat sa'yo magsabi lang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ito na. Tuloy. Hallelujah. Nagkaroon ka na ng tamang prayer. Lord, isang maliit na puso, isang banal na pamuhay, isang buhay na malaya na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, pangunahan mo ang aking buhay araw-araw. May kasunod pa doon. Hindi ka lang gagabayan ng Holy Spirit in prayer. Gagabayan ka ng Holy Spirit sa pamumugang masagana. Yun po yung inyong verse ngayon. Kailangang mamatay ka. 24 yun, ano?
yung anniversary verse po nyo. 12:24. John 12:24. Malibang ang binhi daw ay malaglag at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa, walang pakinabang. Ayan, pakatandaan nyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Hindi lang mamumunga, kapatid, saganang mamumunga, pero kailangan mo nang mamatay ka. Sa lumang pagkatao mo, naganap na yan. Roma 6:6 kanina, ako'y napako ng kasama ng Panginoon. Namatay na po tayong kasama ng Panginoon. Okay, pakialam natin muli. Naganap na ba yan, namatay? Lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, namatay ka sa krus. Panginoon. Okay. Roma 6:6. Balik natin yung kanina. Alam natin, ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Uy, tayo pala, nung tumanggap kay Jesus Christ, may naganap. Namatay sa Jesus sa krus, kung tinanggap mo ang Panginoon, kasama ka ng namatay, kasama ka ng napako ng Panginoon. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Mamatay. Namatay na pala tayo, ang ating makasalanang pagkatao. At hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yung verse nyo ay malibang mahulog ang butil ng trigo at mamatay. Mamatay. Namatay na tayo sa krus ng Kalbaryo kasama ng Panginoon. Isa na lang hinihintay natin ngayon, mamunga ng sagana. Sino nagbibigay ng bungang masagana kung ikay patay na at ang nabubuhay sa iyo ay si Jesus? Sino nagbibigay ng masaganang bunga? The Holy Spirit. Galatians 5:22. Ito yung bungang dapat makita sa isang manampalataya na sumasagana, na sumasagana, na sumasagana. Hello, mga kabataan. Ina-enjoy nyo yung salita ng Panginoon? Ina-enjoy nyo? Okay. Hindi kayo inaantok? Magpapatawa na lang ako. Mahirap magpatawa. Okay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay, bunga. Saan galing yung bunga? Sa Holy Spirit, hindi sa inyo, hindi sa atin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sarili. Walang matas laban sa Panginoon. Okay. So in short, ang Holy Spirit, sisimulan ka ng akayin, gabayan. Sa tamang panalangin at sa tamang pamumuhay na may bunga na namumunga ng sagana. Ang unang bunga ng Holy Spirit na ibibigay ng masagana is love. Kaya yung number 1. Saan nakalagay na yung pag-ibig, masaganang ilalagay sa atin mismo? Roma 5:5. Madali pong tandaan. Roma 5:5. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo. Yung palang tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, yung palang puso nyo, binuhusan, nilagyan ng masaganang pag-ibig galing sa Diyos. Roma 5:5. At hindi tayo binibigo ng ating pag-asa. Ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Saan? Sa paa, sa ilong, sa puso, sa magitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sa maiksip pong salita, hindi mo sabi, mahirap umibig mahirap ibigin ng Diyos. Mahirap ibigin ng kapwa. Wait. Madali nang ibigin ng iyong kapwa, madali nang ibigin ng Diyos. Sapagkat yung power of love, to love God, and to love our neighbors, inilagay na sa puso ng bawat manampalataya. Hindi mo pipilitin. Sabi pala ng Diyos, kailangan ibigin siya ng buong puso, ng buong pag-isip, buong kaluluwa, ibigin ng kapwa, ganyan pag-ibig mo sa iyong sarili. Sige Lord, pipilitin kong ibigin kita ng buong puso, ng buong kalakasan. Pipilitin kong ibigin ang aking kapwa. Huwag mong pilitin. Ang linaw, yung pag-ibig, ibinuhos
sa puso ng mga manampalataya. Ang trabaho lang natin is to have faith. Lord, I have faith na ang puso ko punong-puno ng pag-ibig na buhat sa iyo. Amen. Huwag niyong piliting umibig. Ang pag-ibig ng Panginoon nasa puso na ng bawat manampalataya. Okay, nakikinig pa? Para sa kabataan. Ito na. Lahat ng kabataan, pakitingin sa akin. Pakitingin sa akin, lahat ng kabataan. Ayan. Charity begins at home. Ang pag-ibig daw ay kailangang unang makita sa inyo sa loob ng tahanan. At ang gagawa nito ay ang Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang may 9 fruit. At ang unang fruit of the Holy Spirit na binubuo sa ating puso is the fruit of love. Okay. Ilan dito yung mga Christian na talaga? Yung talagang matagal ng Christian. Lord Savior. Pakitaas ang kamay. Okay. Pakitaas. Okay. Ito ang dapat makita sa inyo sa loob ng tahanan. Love. Magbibigay po ako ng prangkang example na dapat na makita na love na ginagawa nyo sa loob ng tahanan. Ganito. Maraming kabataan madidinig mo, sabihin ng ina, "Hoy Berto, magugas nga ng pinggan." Ano sagot ng kabataan? Wait. Namalengke si nanay. 3 oras. Pagdating, yung hugasing pinggan, nakatambak pa rin. Magbubunga nga yung nanay. Sabihin naman ng anak, ito hirap nanay, napaka-bungangera. Nag-church pa naman. Paano hindi magbubunga nga? Napakatamad mo. Now, pinalaya ka na sa gawa ng laman, galit po at katamaran pagkaingit. Pinalaya ka na. At nasa iyo ngayon is love. Ito ngayon pagpe-pray, Lord, gusto ko yung love na sinasabi mo na nasa Bible, na binuo sa mga puso. Lord, I want to experience it right now, Lord. Gusto ko, Panginoon, maranasan yung pag-ibig na yon. At yung pag-ibig na yon, gusto kong gamitin sa loob ng tahanan. Panalangin nyo, magkakaroon kayo na lang. Hilingin nyo, bibigay yon. Anong mangyayari ngayon? Kinabukasan, sabi ng nanay, anak, Berto, hugasan mi pinggan. Wala na yung weight. Amen. Wala na yung weight. Pupunta ka agad at kung mayroong hawak na cellphone o bibitawan at maghuhugas na ng pinggan. Amen. That is demonstration of love na nasa puso mo galing sa Panginoon. Pero ang sabi ay, nananagana, kailangan masagana, bear much fruit. Hindi lang bear fruits, masagana. Kailangan yung pag-ibig, sumasagana. Yung kagalakan, tumataas yung antas. Okay. Pataasin natin yung antas. Darating ang time, sabi nung nanay, "Ay, Berto, yung hugasan mo ha?" Ano isasagot ni Berto? Nag-increase yung pag-ibig. "Nanay, nahugasan ko na po." Galing ano? Sabi ng nanay, yan ang born again. Pataasin pa natin yung antas. Tuwan si nanay, pagmamalaki ka na. Alam mo, yung anak ko, natutuwa ako. Dati pag inutusan ko, maghugas ng pinggan wait, 3 oras na, nakatunganga pa rin. Ngayon, pag sinabi ko maghugas ng pinggan, bilis, naghugas ka agad ng pinggan. Pero alam mo, nag-grow pa yung kanyang pag-ibig. Hindi ko na inuutosang maghugas ng pinggan. Wala nang hugasin, hinuhugasan ka agad. Pataasin pa natin yung antas. Amen. Pataasin pa natin yung antas ng pag-ibig. Huwag ka lang maghugas ng pinggan. Bakit yun lang ba kaya mo gawin? Maghugas ng pinggan. Matuto kang maglaba ng pantalo, ng damit, lalo na ng underwear mo. Amen. Napakahalaga po, bata ka pa lang, marunong ka nang maglaba ng damit. Meron po akong kilala, may edad na. Hindi po nakapaglaba ng damit kahit kailan. Tapos nadinig ko sabi sa ina, "Nanay, paano ba paglalaba? Matanda na po ito Hindi naturo ang maglaba." Gano'n bang karami yung tide? Gano'n ba karami? Tubig. Nung nadinig ko, sabi ko, hindi naturuan yung tao na to. May edad na. Nakakahiya po, mag-aasawa kayo. Babae, lalaki, mag-aasawa kayo. Hindi kayo marunong maglaba. Sasabihin ng inyong biyanan,
Pati magulang nyo damay. Amen. Naku, itong manugang ko na to, hindi naturuan ng kanyang mga magulang. Nagba-Bible pa naman. Pati pagba-Bible mo, madadamay. Okay. Ngayon, naglalaba ka na ng pantalon. Naku, tuwan, sabi ng nanay mo, naku, mababawasan yung pagod ko sa paglalaba. Dagdagan mo pa. Mamunga ng sagana. Ano pa gagawin mo? Matuto kayong magluto. Darating ang time, mag-aasawa, magkakatrabaho, malalayo kayo. Nagluto ng bangus, nung hilango, durog. Anak, nilagay mo yung kakailaw, bumpo, yung bangus. Kasi, hindi pa kumukulo yung mantika, nilagay kagad yung bangus. Hindi pa lutong mabuting bangus, kinalkal na gano'n. Kinalkal. Babalik ta rin na. Buti ko sa bahay, maganda matuto na kayo ng mali. Sa bahay pa lang. Pag nag-asawa kayo, lalo, natatandaan ko po yung mga anak po noon at nangyari din po sa church, hindi na naulit eh. Sabi ko, mga babae, kung mag-asawa kayo, kailangan marunong na kayong magluto. Nagpadala po kami ng kalan at group by group, meron po tayong lulutuin. Ewan ko, inabutan pa ni Pastor yung nag-group by group yung mga kabataan. May kani-kanyang putahing lulutuin. At least, it's by group ng pagluluto. Tanong, sa kabataan, sino po sa inyo marunong na magluto ng tinola? Wala. Sinigang. Nilagang tubig. Nilagang tubig, nasunog pa. Anakan ba yung usok na? Umuusok na yung kawali, yung takuri. Pero wala man tubig, umuusok. Matutunaw na pala yung takuri. God poured out His love in our hearts through the power of the Holy Spirit. There's already love in our... Yung mga tumanggap sa Panginoon, hindi lang nyo alam, may nakaimbak na diyang pag-ibig. Pag naalaman nyo at naunawaan nyo, alam po ba nyo, nakalaya po ako noon. Yung kaisipan ko po, nagkakaroon po ng kahalayang sexual. Normal sa mga lalaki to. Hirap ako na labanan yung kalaswaan sa utak ko. Hanggang naunawaan ko, yung espiritu pa ng laban ng kalaswaan, ng mga galit at pagkapuot, nakapako na sa krus. Nung naunawaan ko yun, nagkaroon ako ng prayer. Sabi ko, Lord, gusto ko itong maranasan. Gusto kong maranasan yung pagkalaya sa laman. Boom! Nung naunawaan ko po, yung kahalayan, nakalaya po ako doon. Kanya sabi ko, maraming kabataan, even yung mga tatay at kananayan, kabataan, makalaya sa espiritu ng kahalayan na hindi ikaw magpapalaya, kundi ang Panginoong Yesus by the power of the Holy Spirit. Amen. Ako, mahaba na. Last na lang po. Ito po yung matindi. Yung pag-ibig po natin, pag-ibig ng iniibig lang natin, yung mababait sa atin. Pag hindi mabait sa atin, kalaban natin. Mateo 5:43. Kanya sabi ng Panginoon, kung ang iibigin nyo, umiibig lang sa inyo, anong dakilang bagay na nagawa nyo? Kung ang babatiin nyo, bumabati lang sa inyo, yung mabait sa inyo, doon lang kayo mabait. Alam po ba nyo, po kapatay ilang verses? Maging yung taong nagminura ka, nilait-lait ka, may utos ang God, love them. Pray for them, bless them. Ang pag-ibig na nasa iyo, sumasagana, lumalaki, dumarami, lumalaganap, ang power of love in your heart. Yung biyanan mong nakakabwisit, hindi nakakabwisit yan. Mamahalin mo yan. Yung manugang mong nakakainis, hindi nakakainis yan. By the power of love in our hearts. Matthew 4, itagalog na natin, pakitagalog na. Ayan. You shall love your neighbor and hate your enemy. Yan natutunan natin nun. Yung mga nakaraan. Mahalin mo yung nagmamahal sa iyo. Yung mga buwisit, palayasin mo sa buhay mo yung mga buwisit na yan.
Love your neighbor and hate your enemy. This is the old and wrong teaching. Because of love, yung taong hindi ka ibig-ibig, because your love is growing, yung taong hindi ka ibig-ibig, kaya mo nang ibigin by the power of God. Okay? Sorry po, wala akong dalang susuksok lang na ganun. Kanya, ayun na po. Narinig ba ninyo ang inyong sinabi? Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yun ang lumang maling pananampalataya. Pakituloy. 44. Hindi na po ganyan, ha? Hindi po yung mamahalin nyo, yung nagmamahalang sa inyo. Yung buwisit sa inyo, buwisit din kayo sa kanila. Papalitan na po natin to. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Binabaliktad na ni Jesus Christ siya, binabago na. Ibigin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Naku, matindi ito. Yung umuusig, binubuwisit ka, inaalas ka. Ginawa ka na masama. Love them. Pray for them. Pakituloy pa. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na sa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at gayon din sa mabuti. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Alam po ba yung Godly Father? Yung mga congressman, mga mayor, governor na corrupt, God loves them. Hinihintay ng Panginoon na sila'y maabutan ng mabuting balita at tumalikod sa kasalanan. Maging ang mga kriminal na napakawalang hiya na nasa bilangguan, mahal sila ng Panginoon. Ang pagpapala pa rin, nag-ulan pa rin ang pagpapala. Pinasisikat ang araw ng pagpapala sa masama at sa mabuti. Tayo po hindi. Pinaulan natin ang pagpapala sa mababait sa atin at doon sa masama, inaaway din natin. Kanya sabi, yung maling turo, pinapalitan ko. Ito ang gawain ng Diyos. Pakituloy po. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang sa lamang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maningil at buwis? Kung ang iibigin daw niyo ay ang umiibig lang sa inyo, wala kang nagagawang dakila. Sapagkat yung ganyang gawain, pag sinabi po maniningil ang buwis sa Bible, ito'y masasamang tao. Maging ang masasamang tao, iniibig ang mga kaibig-ibig at kinamumuhian nila ang kamuhi-muhi. Ang gusto ng Panginoon, maging masama, mahalin po natin. Tatalon po tayo, patapos na po tayo. Lucas chapter 6, verse 27. Matindi po ito. Ang pag-ibig po, pataas ng pataas ang level. Dati ang minamahalang natin yung mababait eh. Paano yung mga buwisit? Bait mamahalin buwisit na yan. Pinalalayas ko nga yan sa amin eh. Pero sa Bible, iba po. Matthew 6:27. Tingnan po nyo. Ang aking pong dalangin, pagtaas ng sermon na ito, meron pong naapektuhan ang buhay na nagkakaroon po ng pagbabago. Ang pagbabago po, hindi po ito manggagaling sa inyo. Ito po'y manggagaling sa inyong pananampalataya na si Jesus ang nagpapalaya sa kasalanan at si Jesus ang nagbibigay ng power para makapamuhay na merong kabanalan. Lucas 6:27. Okay pa po kayo? Okay pa. Hi. Hi. Bawal matulog. Sisingilin kayo pag natulog kayo dyan. Bakit nyo ginagawang apartment itong kapilya? Pag natulog kayo, sisingilin kayo. Lucas 6:27. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, mga nakikinig, ibigin nyo ang inyong mga kaaway. Gawin nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pastor, mabigat yan. Yes. Tuloy. Gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ibigin ang kaaway. Gawa ng mabuti ng napupuot. Pagpalain nyo ang mga sumusumpa sa inyo. Minura ka. Pagpapalain mo siya. May natatawa.
Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo at idalangin yung mga umaapi sa inyo. Pastor, hindi ko kaya yan. Sino ba nagsabing kaya mo? Hindi natin ito kaya. But God poured out His love in our heart by the power of the Holy Spirit. You have that power, the power to love, ilagay sa ating puso. Yung hindi mo kayang ibigin, kaya mong ibigin. Sapagkat ang pag-ibig ng tao ay conditional. Conditional. Mahal kita kung mahal mo ko. Kung galit ka sa akin, galit din ako sa iyo. Iba ang love ng God. Ang love ng God is unconditional. Sa masama't sa mabuti, ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagpapala, ang pagpapaula ng biyaya, binibigay ng Panginoon sa masama't sa mabuti. Because the love of God is unconditional. Kanya ang sabi ni Jesus Christ, gayahin niyo ang inyong Ama na sa langit. Masama't mabuti, mahal ang Panginoon. Kanya ang sabi ng Panginoon, ituutos ko sa inyo. Yung lumalait sa inyo, pagpalain niyo. Yung nagmumura sa inyo, i-bless niyo. Pastor, hindi ko to kaya. Kaya natin to. By the power of the Holy Spirit. Kanya muli po yung awit, not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Sarili mo lakas, limitado yan. But the power of the Holy Spirit, kompletong-kompleto para sa atin. Kanya, magagawa na po tayo. Filipos 4:13. Ito, favorite ng marami. I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko. Masasabi na po natin yan. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa magitan ni Jesus na nagbibigay ng lakas sa akin. Filipos 4:13. Sige po, maganda makita rin po nyo. Sa maiksi pong salita, magagawa kong lahat ng bagay. Kaya kong magpatawad sa nagkasala sa akin. Magagawa ko yan. Hindi sa magitan ng lakas ko, wala akong lakas eh. Sa magitan ng lakas ni Jesus. Kanya ang prayer po natin, Lord, fill me with your Holy Spirit. Give me the strength. Give me your power, O God. Give me the spirit of love. Dahil iyan ang nasa iyo, iyan ang hiningi mo. Magagawa mo lahat ng bagay. May mga pagsubok, may mga pag-usig, may mga problema. Ang lahat ng yan ay magagawa kong pagtagumpayan sa magitan ni Jesus na nagbibigay ng lakas sa akin. Nandiyan na po ba? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung mga nauna pong, ang lahat ng ito, yung mga nauna po, mga problems. Kanya sabi ni Paul, yung mga problemang ito, yung mga kahirapan, yung mga pagsubok, kaya kong pagtagumpayan ang lahat ng ito. Dahil may lakas ka sa magitan ng lakas ni Jesus na nasa akin. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. 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 Okay. Dito po ako magtatapos. Ito pong lahat ng pinag-aralan po natin na ito. Mararanasan niyo. Una, yung hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, tanggapin muna niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Then the power of God, the Holy Spirit ay isa sa inyo. Pangalawa, meron kang Holy Spirit. Ang susunod po niyong gagawin, lagi po kayo magbabasa ng Bible. Nakikinig pa po ba? Laging magbabasa ng Bible. Iyan ang magpapalaya sa atin kung ano tama, kung ano mali. Palalayaan tayo ng Bible. Lagi po tayong mananalangin. Lagi nating hilingin, Lord, create in me a pure heart. Lord, palayain mo ko sa kasalanan. Gawin mo akong alipin ng kabanalan. At pagkatapos po niyan, iyan po ang ating magiging buhay na karanasan. Isang buhay na binago ng Panginoon. Amen. Yung kabataan nandirito, okay ba? Pag uwi nyo ay wala nang uutusan na maghugas ka nga ng pinggan. Pag may nakatambak na mga hugasin, marumi ang kwarto, huwag na kayong utusang magwalis. Amen. Kusa na kayong kikilos at ang ipapanalangin, Lord, give me the love in my heart upang yung love na yon magawa ko, magamit ko sa loob ng tahanan. Amen. Mga tatay, mga nanay, pakamahalin niyo mabuti ang inyong asawa. Huwag po kayo maghanap ng pagmamahal sa inyong asawa. Kayo ang magbigay. Kayo ang tumanggap ng pag-ibig sa inyong puso galing sa Holy Spirit. Huwag po kayo maghanap ng pag-ibig sa inyong asawa. Kayo magbigay ng pag-ibig sa inyong asawa at ang inyong asawa maakay din sa Panginoon. Sapagkat sabihin niya ng asawa, nakikita ko ang pagbabago sa aking asawa. Nakita ko yung pag-ibig ng Panginoon nasa kanyang puso.
maaakay po nyo sa pananampalataya ang inyong mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong mensahe. Ang dalain ko po, Panginoon, sa kanilang 23rd anniversary, the power of the Holy Spirit ang kanilang pong maranasan. Yung karanasan na makalaya sa kapangyarihan ng kaaway at maging alipin ng kabanalan, maging alipin ng aming Panginoong Yesus. At dalain ko po, Panginoon, magsimula po ang church na ito ay maging mabunga, masaganang bunga, lalo na po, Panginoon, yung bunga ng pag-ibig na nakikita sa kanilang buhay, lalo na po, Panginoon, magamit ito sa loob ng kanilang tahanan. Kanya, Lord, pagpalain mo ang church na ito at dalain ko po, Panginoon, sa taon na ito at sa darating pang mga taon, ang church na ito ay magiging mabunga, maghahari ang pag-iibigan, walang mga tisuran, mga samaan na loob, walang taniman na samaan na loob, kundi, Panginoon, ang taniman ng pag-ibig, ang bigay ng pag-ibig, ang sharing ng pag-ibig, ang demonstration ng pag-ibig, ang maghahari sa church na ito. At sila, Panginoon, ay lalong titibay at lalago sa pananampalataya hanggang, Panginoon, sa kanilang buhay ay makita si Jesus at maraming ma-attract ng mga kaluluwa dahil sa kanilang buhay. At ang church na ito ay mapupuno ng marami pang mga kaluluwa sapagkat nakikita sa kanila ang masaganang bunga ng pag-ibig galing sa banal na Espiritu Santo. Lord, muli po ang church na ito, pagpalain mo, mamunga ng sagana sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon.